beloved Boss Mike Cervera. House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the Honorable Justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Nako. Executive Secretary Lucas Bersamin, and the members of the Cabinet, First Lady Luisa Renata Marcos, Yo. and the members of the Marcos family, Yun. Madam! Grabe madam talagang pulang-pula ka sige. other distinguished guests, Aha. ladies and gentlemen. First of all, allow me to congratulate the newly elected and re-elected 12 senators and 314 district and party list representatives of Congress. Sinamantala ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na batiin ang mga bagong halal. Opo mga bagong halal na maninilbihan sa ating bayan. Itong mga kongresista kasama na yung party list. Ano po? At ang ating 12 senador na nanalo. Kasama na nga ho dyan si Marcoleta, ano? Sige, tuloy. Mga kababayan, Opo. magandang hapon po. sa inyo. Magandang hapon at magandang gabi po, Pangulong Bongbong. Pangulong Bongbong. Opo. Sige na. Lahat. Makasaysayan ang katatapos na halalan nitong Mayo. Makasaysayan naman talaga. Tahimik, mga kababayan. Meron lang mangilan-ngilan. Yung po bang mga kababayan walang magawa sa buhay kung hindi manira ng manira? Napakaganda't naging parehas ho ang nangyaring nakaraang halalan. Pero pilit nilang dinudungisan. Ano po mga kababayan? Ano? Sabi ni Benjamin Bernardo, Boss Mike, hanggang bukas tayo dito. Pwede po bang tatlong hati ito? Ang habay! Sige, tuloy, Mr. President. Kaya pinaparating ko ang aking buong pusong pagpupugay sa ating mga kababayan. Lalo na sa mga kabataang butante. Kita nyo, malaking bagay ho yung mga kabataang butante kasi biglang mga kababayan, natuto ang mga kabataan na pumili ng mga leader na dapat nilang ihalal. Nako, grabe. Ang laki hong bagay. Pansin po talaga yan. Nasabi ko rin yan. Ano po? Sa mga matatagal na ho rito, ano ang sabi ko? Malaking bagay yung pagboto ng mga kabataan sa pagbabago ng kung ano yung sistema na nakagawian nating lahat. Di po ba? Ang laki ng pagbabago. Yung pong mga nandoon sa mga numero na pumapasok sa mga survey. Mga kababayan, biglang nabaliktad, ano? Yun po yun. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung pong narinig nyo kay Pangulo, karamihan dito narinig nyo na sa akin eh. Sa totoo lang narinig nyo na lahat sa akin. Aloy. Sa atin lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba. Yan. At magkasundo na sa tatlong bagay na nagbibigkis sa atin. Kita nyo mga kababayan, di ba na madalas nyo ring marinig sa akin yan? Kalimutan na natin ang politika. Tapos na ang halalan. Panahon na ng pagkakaisa. Di ba? Sabi ko sa inyo yung mga sasabihin ni Pangulo. Hindi man magkaparehas, pero dikit na dikit sa mga sinasabi ko. Sabi nila Gemma Sandoval, mabayag data. Matagal to. Sige, tuloy. Sa ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging makabansa, Correct. at ang ating sinumpang tungkulin sa taong bayan. Correct. Lagi ko sinasabi niyan eh, di ba? Itong mga sinumpaan yung tungkulin, sana ito pa rin ninyo. Samantalang nung hinihingi nyo ang boto ng taong bayan, halos anong gawin ninyo sa mga butante? Halos na lang gawin ninyo, makitulog kayo sa bahay nila eh. Nung nanalo na kayo, ganun na naman sa dati. Parang wala na naman kayong pinuntahan ng mga bahay, tahanan at mga pamipamilya.
na kinamusta nyo nung halalan. Sabi pa nung iba, kawawa naman po kayo sa inyong kalagayan, nanay tatay ko. Opo, kapag ako ay nahalal ninyo, tulungan nyo po ako, nanay ko, tatay ko. At babaguhin ko ang buhay nyo. Ganun yung mga politiko, mga kababayan, ano? Nanay ko, pagbigyan nyo ko, eka. Ramdam ko ang inyong kalagayan. Kitang-kita ko ang ng dalawang mata ko ngayon. Pagbigyan nyo ako, kahit isang termino lang. Nanay ko, tatay ko. Babaguhin ko ang buhay ninyo, nanay ko, tatay ko. Politikong-politiko, mga kababayan. Oo. Pagka ganung salitaan, mga kababayan, pwede ba, iwan nyo na lang? Tuloy. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo Correct. na sa mga pangunahing serbisyo. Kita nyo, o hindi ipokrito, mga kababayan, aminado si Pangulo na bigo ang mga tao sa pamahalaan na ibigay ang karampatang serbisyo para sa bayan. Kaya yung mga kandidato, ilan lang. Di ba ba? Aminado yung Pangulo. Ganito. Marunong umamin ng pagkakamali. Tanungin nyo si Buday at saka si Baste. Si Baste, mga kababayan, kita nyo naman, huling-huli na, abay pinipilit pa na mailusot yung katangahan niya. Pero ang Pangulo natin, mga kababayan, bawat litanya, hindi masama. Ano lagi kong sinasabi sa inyo, mga kababayan? Hindi masama ang pag-ako ng pagkakamali kung totoo naman. Ano pa lagi kong sinasabi? Mas maigi pa na kayo ay aking saktan sa pamamagitan ng katotohanan kaysa kayo ay aking bulahin sa kasinungalingan. Tama po ba, mga kababayan, na madalas nyong marinig sa akin yan? Diba? Ayan si Pangulo. Ganun na ganun yung sinasabi rito. Ipinapahayag niya ang katotohanan kahit tayo'y masaktan. Kahit may masagasaan. Pero si Pangulo, nagpapakatotoo. Walang kaipokrituhan. Di ba? Hindi tayo binubola. Saan? Sa kasinungalingan. Yan ang sinasabi ko Nanonood sa atin yan. Tuloy. Ito na. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Yan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Yan ang sinasabi ko! Na dapat, kita nyo, mga kababayan ko, di ba? Sa pagtanggap ng katotohanan na may pagkukulang, sa pagtanggap ng katotohanan na may pagkukulang, ang gobyerno ni Pangulo, abay dito, na tayo ay mahahamon, kayong mga inang-ina nyong nasa gobyerno, kayo ay mahahamon para inyong galingan pa, pag-igihin pa, at bilisan yung inyong mga trabaho na dapat pakinabangan ng taong bayan. Di po ba, mga kababayan ko? Tama? Di ba? Tuloy. Kung datos lang ang pag-uusapan, Yan. maganda ang ating ekonomiya, tumaas. Yan na. Totoo naman yan. Hindi yan pambobola. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, yan po ay magandang balita. Opo. Mababasa nyo sa lahat ng pahayagan, mapapanood nyo sa lahat ng mga social media platform at masasearch ninyo. Nandyan naman ang internet. Tuloy. Ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay.
Ang kung ang ating kababayan naman ay Ay. hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. kita nyo mga kababayan ko, ano? Walang saysay kahit pa may datos na gumaganda ang ekonomiya ng bansa. Walang saysay ang datos na mas marami ang may trabaho ngayon, Eka. Walang saysay ang lahat ng pagpupursige ng gobyerno ni Pangulo kung ang mga taong bayan naman ay nakukulangan at hindi masaya sa serbisyo. Kita nyo? Nagpakatotoo mga kababayan ko. Bakit? Kasi ho mga kababayan, hindi pa rin maaalis. Kahit anong galing ng Pangulo, kahit anong galing ng serbisyo, kahit anong pagpupursugi sa pagtatrabaho, marami pa rin katulad ni Rocky, ni Maharlika at ng mga unggoy na katulad nung maitim ang kilikili. Ang pupuna na may mali. Kaya mas maganda na sa kanya mangyari. Na parang pakiwaray sinasabi niya, alam ko marami pa rin makukulangan. Pero kailangan natin, hindi lang ako, kundi tayong lahat na mga naglilingkod sa bayang ito, tulong-tulong tayo para mapaglingkuran ng mayroon po na pagkakaroon ng kasiyahan ang taong bayan. Ayun. Si Digong yan, puro lang yabang. Diba? Eto, si Pangulo hindi. Pababa ang loob na ibinababa ni Pangulo sa taong bayan ang kanyang sarili. Ganyan po yung kanyang ginawa kanina. Kababa ang loob, ibinaba ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang sarili. Opo, para humaabot siya ng mga nasa laylayan. Ganun po. Alam nyo, natutunan namin yan. Ako natutunan ko yan sa mga organization na mga sinasamahan ko. Yung pong sarili, dapat ibaba po sa mga taong dapat nating babain. Hindi ho kailangan sila yung lumapit. Tayo yung lumapit, mga kababayan eh. Opo eh. Tayo ang dapat na lumalapit sa mga tao na alam natin na mahihina. Di po ba? Ganyan ho ang ginagawa ni Pangulo. Sino yung maitim ang kilikili? Di yung yung mukhang bakulaw na na DDS na naghahamong kay Tore. Sabi mga kababayan kay Tore, ay, ang baho ng kilikili ni Tore. Nung inangat yung kamay ni Tore, ang puti-puti. Nung inangat niya yung kamay niya, mga kababayan, grabe. Kung itim na mukha niya, ganun din ang kilikili niya. Sagwa, Sagwa, di ba? Dictus Rex. Sagwa. Tuloy, ito na. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Nako, yan Hindi na. lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Kita nyo mga kababayan ko, ang natitirang 3 taon ay ibubuhos. Ininggan nyo po ni Pangulo ang lahat ng mga nagsisilbi sa gobyerno na yung 3 taon na natitira, ibuhos lahat para sa taong bayan. Kailangang higitan. Kung sapat na yung 3 taon na nauna, kailangan pang higitan, Eka. Grabe, no, mga kababayan, ang tindi. Sobrang tindi ni Pangulo rito. Yung mga binibitawang salita. Pasok. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Yan. Maayos na hanap buhay talaga ang mabisang pantiyak laban sa kahirapan. Kita nyo mga kababayan ko yung salita. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sabi niya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Trabaho talaga. Ang tiyak na parang may pinapatamaan. Trabaho talaga ang mabisa na solusyon sa kahirapan at kagutuman. Eka, di po ba? Mga kababayan, isipin nyo maigi bawat salita ni Pangulo. Kasi halos lahat ng nasa loob ng plenaryo, ng Kongreso, mga kababayan, sapul sa liig eh.
Inuunawa kong maigi bawat litanya ni Pangulo, mga kababayan. Oo, unawain nyo. Lahat, mga kababayan, walang sinino. Lahat sa pulsa liig. Di po ba, mga kababayan ko? Oh, yan. Tuloy. Pakinggan ninyo. At laban sa gutom, Yan. dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT, at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Oh, kita nyo, aminado si Pangulo. Leg talaga yun, Hermes Valdez. Di ba? Tuloy. Kita nyo, aminado na marami pa rin mga walang trabaho. Pero kung ikukumpara nyo, mga kababayan, nung nakaraang administrasyon, marami talagang nawalan ng hanap buhay noon. Bakit kanyo? Maraming negosyo ang nagsara. Mga kababayan? Napakarami. Yung iba nga, mga kababayan, ayoko mang sabihin ito. Meron akong mga kakilala. Pati buhay nila, winakasan. Alungkot. Dahil meron akong ilang kaibigan, ganyan ang nangyari sa kanila. Di po ba? Pukin ang ina kasi itong si Digong. Ang tigas ng ulo kasi noon. Sinabi ng isara na yung border. Abay, pinagpilitan pa. Oo. Sabi na nga, di ba, na may nagmungkahi na, huwag papasukin ng mga uncheck kasi galing nga sa kanila yung virus. Anong ginawa ni Digong? Wala yan, virus na yan. Oo, pusa na lang mamamatay yan. Sabi niya yun noon, hindi sinara. Hindi katulad ng Taiwan, mga kababayan. Anong ginawa ng Taiwan? Ura-urada. Si Digong, palibasa, mahal ang mga tsekwa. Sige lang, pasok sila kasi masisira ang negosyo natin. Droga, pogo, at illegal na sugal. Kaya kailangan pasok-pasok ang mga tsekwa. Hanap buhay ko yan eh. Nakita nyo? Yup, I remember that po. Sabi ni Kelly. Mga kababayan. Aba, kung mahina ang memorya nyo, hindi nyo na maalala yan. Pero malaking bagay pala yon na dapat hindi tayo nagkaganon. Hindi dapat maraming buhay ang nawala. Kung si Digong ay naging naging seryoso dito sa pandemya na nangyari. Yun. Kasi ang tanong kung nangyari, nagawa ng ibang bansa, bakit hindi natin nagawa? Kasi mga kababayan love na love niya ang tsekwa. Kasi nga naman mga kababayan, dyan siya kumikita. Bilyon-bilyon tinikita sa pogo, sa sugal at sa droga. Alam nga naman, hindi nyo pa alam yan. Ako sasabihin nyo, Boss Mike, bakit ayaw mo kay Duterte? Pukin ang inang yan. Diba? Jax Demolay. Bakit ayaw mo kay Duterte? Yung mga kababayan, tatanong nyo pa ba? Kaya nga ang tawag ko sa mga naniniwala kay Digong, mga bobot mangmang yan. Tuloy. Pagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise. Kita nyo mga kababayan ko, no? Abay, alam nyo eto, magpapayo uli ako. Eto, mga kababayan eto. Magpapayo uli ako. Baka sabihin nyo, tatsamba na naman ako. Pangulong Bongbong Marcos, kung ganyan din lang naman ang plano mo, kailangan kung maaari, isama na sa kurikulum ng mga estudyante, yung po bang simpleng pagninegosyo, gawin na natin ito. Tandaan nyo mga kababayan, ang mga kabataan habang bata pa lang, matuto na kung paano mamuhunan. Opo, maniwala kayo, malaking bagay yan. Tama po ba mga kababayan? Tama? Mga kababayan ko, ang basic na lang, na pagninegosyo, kung maaari, isama na po
Mr. President, sa curriculum ng mga estudyante mula elementary hanggang high school. Bibigyan ko kayo ho ng isang halimbawa, mga kababayan ko. Ang mga incheck, kung mapapansin ninyo, mga bata pa lang pinagbabantay na ng tindahan. Araw-araw, mga kababayan, habang wala sa eskwelahan, nandiyan dyan. Mula bata hanggang paglaki, hanggang makatapos sa kolehiyo, nandyan sila. Kita nyo ano nangyari? Sila lahat ang natuto ng maganda na magnegosyo. Ayan, sila ang umunlad. Di po ba, mga kababayan ko? Jax Demolay, sang-ayon ka ba sa sinasabi ko? Ay, alam nyo, mga kababayan, ganire-ganire lang to. Oo, maraming alam sa pagninegosyo. Di po ba? Sige nga ho, sa ganyang mga kaalaman, sa ganyang mga naiisip, alin nga ho, tanungin nyo nga ho yung mga DDS kung kaya nilang isipin yung naiisip ko. Tulad ho nun, pag-isahin na lang yung pupuntahan ng taong bayan. Kapag ka nagkasakit, sabi ko noon, abay, dapat hindi na kung saan-saang sangay ng gobyerno pumupunta. Ilapit ng gobyerno yung serbisyo sa mamamayang Pilipino. Abay, kita nyo nangyari, Pwede ho yun, mga kababayan. Eto pa, isa pa ho. Mr. President, kung maaari lang ho, pakisilip yung TESDA. Kasi baka mamaya, imbis na magturo talaga, baka iba ginagawa. Mga kababayan, yung TESDA, kita nyo? Mga kababayan, libre ho mag-aral dyan. Kung hanggat maaari, Mr. President, pwede ba na gumawa na lang tayo ng sariling paaralan? Laki-lakihan natin. Gusto nyo gawin natin yung yung pong ginawa ni Digong na mega rehab dyan sa may Nueva Ecija. Hindi napapakinabangan, Mr. President. Baka pwede yung ating mga mag-aaral doon ipunin. Libre tirahan. Libre ang pagkain hanggang sila'y makatapos. Kita nyo, mga kababayan, pakinggan nyo. Hanggang makatapos po sila. Abay, isakripisyo natin na patapusin lahat. Pabilisin natin ang pagtuturo. Kung kaya naman ng 6 na buwan, 3 buwan, bakit hindi yan? Sa totoo lang po, ang kailangan ngayon ay mabilis na na karunungan na matututunan ng taong bayan. Tama po ba? Kasi yung mga kababayan, yun po yung magiging hakbang natin para ho tayo ay maraming matuto ng mga iba't ibang mga gawain na po pwedeng mag-abroad, pumunta sa ibang bansa, yung iba'y manatili, mga kababayan, pwede. Bilisan lang natin sabi nga ni Trump, magaling ka na mga negosyador, yun ang tutukan natin, Mr. President. Makipag-negotiate ka sa iba't ibang mga bansa na kinakailangan ngayon yung maraming trabaho. Mr. President, ang pag-welding sa totoo lang, sa 1 buwan kaya na yan, marunong na yan. At ang mga yan, mga natututunan, sa totoo lang ho, sa actual mo na yan, mape-perfect talaga Opo, karanasan ko yan Sa totoo lang, mga kababayan, sa trabaho nyo na mape-perfect, yung 4 na taon na pinag-aralan ninyo, pag tumungtong kayo sa trabaho o yung karir na ginusto nyo, pag tongtong nyo dyan, abay kapa-kapa pa rin kayo. Tama? Di ba? Bakit hindi natin pabilisin ang proseso? Pabilisin natin. Ngayon, maraming na pag-graduate, 3 buwan, gumraduate, deploy kung saan mabigyan ng trabaho. Yung mga nagkatrabaho, mga kababayan, sila naman ang tutulong. Ngayon, dun sa mga susunod, bilang
bilang yung kabayaran naman sa pagtuturo sa kanila. Ikot-ikot lang mga kababayan. Di ba ba? Oh, yun po eh. Pwede. Sana Mr. President, pakinggan mo. Baka pwedeng ikonsidera mo. Ano, mga kababayan, ano? Pwede? Pwede nang mag-advisor? Ay, nako. Oo. Yan, mga kababayan, maniwala kayo, marami. Kahit ganito tayo, mga kababayan. Kasi alam nyo, yung mga masyadong mataas ang pinag-aralan. Iba rin yung kaisipan eh. Tayo yung mga kababayan yung nasa harapan eh. Tayo yung nakakaalam kung paano isistema yung mga trabaho at tayo mga kababayan yung nakakakita ng kalakaran kung ano ba talaga yung pangangailangan. Totoong pangangailangan. Di ba no, mga kababayan ko? Ewan ko. Pwede? Sige na, Mr. President. Baka mamaya magalit na yung mga gabinete mo sa akin. Tuloy. Mababang interes at walang kolateral. Yan. Pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. At para sa mga tinataguyod natin mula sa kahirapan, patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo. Yan, kaso nga Marie, thank you naman. Joe Art, thank you thank you sa inyong dalawa. Di ba? Kita nyo. Mr. President, medyo kulang talaga yan. Kasi yung mga nagpapalakad, hindi natin alam mga kababayan, kung ang pinapalakad ay yung magserbe, magserbisyo sa taong bayan o yung sarili lang yung inaangat niyan. Mr. President, kumuha kayo ng mismo talaga ng tao na galing mismo sa mga ganyang mga hanay ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kasi yung mga yon makakaunawa. Mauunawaan nila yung bawat lagay. Unang-una ng mga manggagawa. Ikalawa, ng trabaho. Ikatlo, may takot sa Diyos, karamihan ng tulad namin. Tama po ba mga kababayan ko? Yun po yun Mahalaga yung tatlong factor na yan. Kapag wala yan, kita nyo, kukurakutin lang yan. Dahil sanay na sila sa buhay na marangya. Kaya ang gusto nila, lalo pang umangat. Di po ba? Pwede na. Hoy, Argon, hindi ka pa nagme-message sa akin. Baka akala mo. Oo, isisend ko sa iyo yung mga libro. Mga kababayan ko, kaya na lang ang aking kagustuhan na advokasya yung mga bata na nagkukulang ng mga kagamitan, pangangailangan para makapag-aral ng maayos sa aking abot ng kakayanan. Abay, mga kababayan, ginagawa natin yan. Sukdulan na lumuhod ako sa pinsang ko na si Argon. Diba? Mga kababayan, ang haba na neto. Natutuwa lang kayo pwede ba ituloy na lang natin ito bukas, mga kababayan? Ang haba. Ang haba. Eto na. Hayaan nyo, yung mga basher, normal lang yan. Tandaan nyo mga kababayan, kahit anong buti, kahit anong talino, kahit anong kabutihan ng sabihin mo, magkakaroon ng basher. Bakit? Si Kristo nga mga kababayan, itinuro na ang tamang daan. Inako na ang kasalanan ng sanlibutan. Aba mga kababayan, anong ginawa nila? Ipinako sa krus yan. Kaya wag na kayong wag na kayong magtaka kung may mga basher, kung ano-ano mga sinasabi dyan. Di ba? Ano lang yun? Normal. Di ba? Handa kayong magpuyat. Ako naman. Ito na. Pasok, Mr. President.
Mag-like muna kayo para ganahan naman ako. Ayun, si Argon biglang nawala. Ito na, tuloy, Mr. President. Hindi tayo titigil hanggang halos 2.5 milyon maralitang pamilya ay matutulungan natin na magkaroon ng kanilang sariling maliit na negosyo. Yan, mga kababayan. Mr. President, ito naman ang masasabi ko hindi ako kumukontra. Maganda huyang inyong naisip na yan. Kung ang ating mga kababayan na walang alam sa pagninegosyo, malaki man o maliit ang ibigay mo, sigurado walang pupuntahan, maniwala ka sa akin. Totoo mga kababayan kailangan ang ating kung sino man ang kinauukulan na sangay ng gobyerno, isipin nyo maigi. Baka kulang lang yung sinabi ni Pangulo. Baka naman kailangan nyo munang sanayin ang ating mga kababayan na nasa laylayan na bibigyan ng mga puhunan agad-agad, ay nako, walang pupuntahan. Tandaan nyo mga kababayan ko, kailangan matutunan muna yung mga basic lang, kahit basic lang, ituro nyo sa ating mga kababayan na mapalago nila yung puhunan na inyong ibibigay sa kanila. Tandaan nyo yan. Tama po ba mga kababayan? Kung ang ituturo nyo, eto na yung puhunan, magbenta ka ng ganyan. Magbenta ka ng ganito. Wala. Maniwala kayo sa akin. Walang pupuntahan yung pondo na yan. Tama ba? Tama? Sino sang-ayon sa akin? Di ba, Bambina? Mami Piar, yung mga kababayan, pinagdaanan natin lahat yan. Di ba? Sige, tuloy. Baka isipin nyo, basher ako ni Pangulo. Hindi. Ako sabi ko sa inyo, magiging tapat. Ayoko nung, ayoko hong bulahin ko kayo ng kasinungalingan. Mas maganda na masaktan kayo. Pero yung sinasabi ko, totoo at may halong pagmamahal. Sige, tuloy, Mr. President. Palalaguin natin ang mga industriya, mga pabrika ng sasakyan, pulmahan, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, telang Pinoy, halal, construction, mga planta ng kuryente. Tama. Pero sana, Mr. President, ulitin ko, kailangan meron ho talaga na daanan, halimbawa ho TESDA. Mr. President, kung kailangan nyo munang bisitahin ng TESDA, kasi EJ Eugenio, di ba? Baka ho, may problema dyan. Baka ho, hindi talaga nakakapagserbisyo ng maayos yan. Di po ba mga kababayan? Sa totoo lang mga kababayan, alam nyo po ba na may mga eskwelahan na kinukuha yung aking advice, mga kababayan ko? May mga eskwelahan na vocational. Yung mga makikita dyan na training center, mga kababayan. Ay, may kinukuha yung aking advice kung anong pwedeng gawin. Bakit? Marunong to eats! Sige, eto na, tuloy. Pasok, pangkape, Boss Mike, pampalis ng Haba na nga ng live, gusto ko na tumigil Inaantok na ako. Eto na, tuloy natin. Ngunit, nananawagan pa rin ako sa ating mga negosyante. Mamumuhunan kayo sa ating agrikultura. Yan. Ito, Mr. President, may punto si Cherry Bacho. Baka mapagbigyan lang yung mga kadikit ng mga politician. Hindi naman yung mga nangangailangan. Yan na nga nauuwi sa pilian. Di ba? Huwag sanang ganun. Nauuwi sa pilian kung sino lang yung mga kakilala, kaibigan, at yun lang ho yung napagbibigyan. Alam nyo mga kababayan, kaya ayoko ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Sa totoo lang baka mamaya mamatay ako agad Kasi laging gusto ko yung tama lagi
Di ba? Sige tuloy. Single resounding message to the international business community is this: the Philippines is ready. Invest in the Filipino. Yan. Tama yan. Tama yung sinabi ni Pangulo na iningganyo na yung mga foreigner, iba't ibang panig ng mundo. Mag-invest kayo sa Pilipinas. Karagdagan na trabaho. At hindi lang yon. Baka naman gusto nyo na kumuha ng mga Pilipino na maninilbihan o magtatrabaho sa inyong mga negosyo sa ibang bansa. Doon mga kababayan, yung magiging OFW, mag-iipon dahil mas malaki ang kinikita nila ron. Abay, mga kababayan, yung dolyar na kinikita nyo mga OFW, inuuwi nyo, malaking bagay na makakatulong sa ating ekonomiya yan, mga kababayan. Kaya nga ho mga kababayan ng OFW, napansin po ninyo, noong panahon pa ho ng mga nakaraang administrasyon, anong sabi sa inyo? Kayo ang makabagong bayani, kayo ang alin? Malaking bagay na nakakatulong sa ating ekonomiya ng bansa. O kita nyo? Pero minsan mga kababayan, nakakalungkot lang. Kung sila pala ang makabagong bayani na mga malaking bagay na tumutulong sa ekonomiya ng bansa, bakit ang nangyayari, inaapi ng kapwa Pilipino na mga dapat tumutulong dito? Di po ba? Nakakalungkot. Yan. Ay nako, Mr. President, alam kong mahirap ang trabaho bilang Pangulo. Pero sana naman, mamili tayo ng mga tao na talagang mayroong pagmamahal sa kapwa Pilipino. Kasi kung ang mangyayari tulad nila Arnel Ignacio, kita mo, inuna ang sarili bago mga kababayan neto. Gusto payamanin muna sarili bago yung mga kababayan na dapat tulungan at unawain sa kanilang mga kalagayan. Nakakalungkot pero tanggapin natin ang realidad. Ganyan talaga eh. Pero paano natin susolusyonan kung hindi tayo magtutulong-tulong lahat? Paano magagawa ng mabilis kung may mga tulad ng kampo ni Duterte na walang ginawa, imbis na tumulong, manira ng manira, mga kababayan? Ang masama pa, kinakampihan ng mga nakikinabang sa kanila, na mga nasa iba't ibang mga industriya tulad ng social media, mainstream media, at yung mga politikong iba. Diba, Tindi, hirap, mga kababayan. Kaya kailangan nyo ho na unawain. Kailangan nating unawain si Pangulo sa kanyang pagsusumikap na maiangat ang ating pamumuhay, ang ating bansa. Nakikita naman natin. Ano po? Mga kababayan, pwede bang part 2? Haba na mga kababayan eh. Naantok na ako. Pero alam nyo sana, mga kababayan, kahit bitinin ko kayo, nakukuha nyo yung punto ko, mga kababayan. Kasi may mga nagsasabi dyan ng mga basher, wala daw kayong natututunan sa ating mga komento. Sabi ko naman, baka hindi mo lang napakikinggan yung mga bagay na katangian na meron ako. Kaya wala kang makitang mabuti rito. Di kaya parang ikaw si Libayan. Puro galit, inggit yung nararamdaman. Huwag ganon. Hindi natin yan hindi natin na pag-uugali yung mainggit sa kapwa. Ako'y natutuwa kapag umangat ang aking kaibigan, kakilala, kapamilya, kahit sino pa. Mga kababayan, kapag kayo umangat sa buhay, kapag kayo ay natuto sa aking mga wisdom. Opo, Opelia Lagok, thank you naman. Bahala na kayo na dumating yung pagkakataon na na kayo bumalik at kamustahin man lang ako. Ganun lang, okay na ako. Mr. President, ang haba ng iyong mensahe kasi, sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan, sa mga bagong dating, huwag niyong kalimutan na mag-like,
mag-share at mag-subscribe. Ha? Ito na, mga kababayan. Pasok. Our cavalcade of dependable and hardworking Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with a heart for service are here, ready to work and to succeed with Totoo yan, mga kababayan. Ang mga Pilipino gustong-gusto ng mga dayuhan. Masisipag, determinado, at matiisin, mga kababayan. Ganon ang katangian ng mga Pilipino. At higit sa lahat, mapagmahal. Mga kababayan, meron nga akong kakilala. Hindi nalalayo sa akin. Ay biruin ninyo, mga kababayan, dekada na. Isang amo lang ang pinasukan. Yung mga OFW, kita nyo, tiniis nila kasi tinuring sila na para ng pamilya. At ganun din yung ating mga kababayan. Ang mga Pilipino hindi mahirap mahalin. Totoo lang, meron talagang ilan na kising ugali ng mga Duterte. Masasama ugali. Kaya yan yung mga kababayan eh. Kaya yan yung mga nakukulong. Lalayo pa ba tayo? Ilang mga OFW ang nakulong sa Qatar. Sino ang kanilang sinuportahan? Di ba si Digong? Yun. Di ba mga kababayan? Kaya mga kababayan, maipagmamalaki natin yan. Pero hanggat maaari, ito ang billing ko sa inyo. Dumating ang pagkakataon. Sikapin ninyo na wag na ho ninyong ipamana sa mga anak ninyo kung ano man yung sakripisyo na ginawa nyo sa buhay nyo para sa pamilya nyo. Parang awa nyo na. Opo, di po ba mga kababayan? Nakakaiyak itong ganitong sitwasyon, pero sikapin po natin hanggat maaari. Opo, di po ba? Sikapin natin na wag na nating ipamana sa kanila kung ano man yung sakripisyong ginawa nyo para sa pamilya. Sapagkat mga kababayan, alam nyo kung gaano kahirap, kung gaanong hirap ng lumbay, yung pananabik na inyong dapat kasama sila. Di po ba? Di ba? Yung pong oras na hindi nyo sila kasama at ibang tao ang kasama nyo. Isipin nyo ho yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, sikapin ninyo na dumating yung panahon na yung sakripisyo nyo ay may mapuntahan. Huwag pong laging ganito ang sirkulasyon. Yung inyong ginawa, mamanahin lang ng anak ninyo. Ay, huwag ho. Okay lang sana kung ang ipapamana nyo 10 kondominium, 18 apartment, ektaryang lupain. Pero mga kababayan, yung pagiging isang, hindi ko kinukutya po ito mga kababayan. Yung pagiging OFW, saludo po ako dyan Saludo po ako. Pero mga kababayan ko, sikapin natin. Parang awa nyo na. Sikapin natin. Masakit po sa damdamin to sa totoo lang Anyway, nagiging seryoso na tayo kasi alam nyo kapag kaganitong pagod na ako, nagiging ma-emosyon ako. Baka mamaya kung ano masabi ko sa inyo. Pwede ba? Itutuloy ko na lang po ito mga kababayan. Hindi ko kakayanin. Maniwala kayo. Pasensya na talaga kayo. Gusto ko pa man kayong makasama. Kaya lang, iba talaga. Nahahurt ako ba? Marigatan ang barukong ko ba? Nasakit ang dibdib ko ba? Di po ba mga kababayan? Masakit talak matapaw. Sige na mga kababayan Muli, ako po ang inyong lingkod. Sana'y kahit papano, hindi maging itutuloy po natin to part 2 bukas. Sana maging masaya lang pipilitin ko po na mapasaya lang po lahat bukas ng umaga. Makapagpahinga lang kahit papano para makapagpaliwanag, makapagbigay ng wisdom, makapagbigay ng opinyon, pananaw na maaari nyo pong pulutin at maaari nyo i-apply sa sarili nyo. Ulitin ko, hindi ko po ipipilit ang lahat ng mga pananaw ko. Pero
Kung makakatulong sa inyo, yung makakatulong sa inyo, pulutin ninyo. Yung hindi, iwanan ninyo. Uli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.